Naku, mukhang hindi na po talaga lulusot, no, itong mga panukala at mga hirit ng prosecution at mga sabihin natin ay sila po ay kilala na kakampi po ng administrasyon patungkol ho rito sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. So lumilito ho ngayon mga kababayan na talagang 16 po ang kinakailangan. Ito po yung pinaka-threshold para po bumoto at para tuluyang makonvict at mahatulan, mapatalsik itong si BP Sara Duterte. So ito ho, no, muling nagsilabasan na ho at ito si ang veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Macalental, ang binabanggit niya ay 16 votes po ang kailangan. Malinaw daw po yan sa saligang batas. Nagpahayag din itong sina dating Chief Justice Hilario Davide at ganyan din po itong si dating retired Associate Justice Adolf Abscuna. So talagang 16 po ang dapat na iboto. So lumilito ho na talagang yung mga nauna na mga naratibo ho at pahayag din na Congressman Joel Chua at Congresswoman Jerbil Luistro, wala ho. Mga kababayan, kasi ang binabanggit ito nung una, ang sabi po ni Luistro ay dapat na 22 ang kinakailangan dahil sa hindi na raw po hindi na raw po uma-attend. Ito pong sina Senator Bato de la Rosa at nakakulo naman itong si Senator Jingo Estrada. So dapat ay 22 na lang daw po ang pagbabasihan ng 2/3. So pagkukwentahin mo, pwedeng 15 or 14 na lang, mga kababayan. Yung kay mas matindi ho, yung kay Congressman Joel Chua. Ang sabi niya, kung sino na lang ho yung mga attend talaga, aktibong senator judges na dadalo sa paglilitis, doon na lang daw ho ibabase. So pero yung mga isyong yan, mga kababayan, wala po, hindi po kumagat. At iisa-isahin natin yung mga naging pahayag ni na retired Associate Justice Adolf Ascuna at again din po itong si Attorney Romulo Macalental at binabanggit din ho sina dating Chief Justice Hilario Davide. So siguro naman ay wala na ho, no? Hindi na ho pwedeng umepal at magsalita pa patungkol ho rito sa kung ilan po ang dapat na boto. O di po ba? Wala Talagang wala pong lusot. Ito ho, banggitin ko lang ho mga kababayan, itong binabanggit ni Attorney Romulo Macalental. Sabi, iginit po ni election lawyer Attorney Romulo Macalental na hindi maaring baguhin ang kinakailangang bilang ng boto para mahatulan ng sa impeachment trial si BP Sara Duterte o mapatalsik. Kasi malinaw na malinaw daw sa batas, nakasaad sa ating saligang batas, 1987 Constitution. Maliwanag po yan, ha? At tayo po kay Atty. Macalental, ang konstitusyon ay nagsasaad ng, kailangan ng boto ay 2/3 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Katumbas ng 16 votes para po sa, kasi 24 po yung ating mga senador ganun po iyon, mga kababayan. So maliwanag ho na kung saan ay talagang wala po. Talagang this is a is. So hindi naman pwedeng baguhin nila ang numero sapagkat sinasabi ng saligang batas 2/3 votes of all members of the Senate. So wala po, talagang wala. At sinabi rin ni Atty. Macalental na maging dagdag sa abala lamang ang anumang pagtatalo ng prosecution at ng depensa tungkol sa voting threshold dahil sa hindi naman maaring baguhin o pagkasunduan ang nakasaad sa konstitusyon. So lumalabas po sa kanyang pahayag sa gitna ng mga usapin kaugnay ng tamang bilang ng boto na kailangan para sa conviction sa impeachment trial ni BP Sara. Para kay Macalental, malinaw po ang probisyon ng ating saligang batas. 16 votes ang po ang kailangan, 2/3 ng 24. Kung kaya dito ay nilusaw na po
yung mga naunang pahayag, mga abogado rin ho yun, ha? Itong si Congresswoman Jervil Loistro na siyang chairman ng House Committee on Justice at din po ito pong si Congressman Joel Chua. So maliwanag ho yan mga kababayan na hindi pa pwede na kung babaguhin mo yung threshold kasi pagdidebatihan ho yan mga kababayan at lalong tatagal ho itong impeachment trial, di po ba? Kasi kung ipipilit ho ito ng prosecution, siyempre hindi naman papayag basta-basta yung nasa depensa, di po ba? So talagang magkakaroon po yan ng mahabang debate. Pareho naman silang walang karapatan na yung depensa at ang prosecution magbago po ng batas. Ito, puntahan din natin itong pahayag. Iginiit po ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, isa po sa mga framers ng 1987 Constitution na mananatiling 16 votes ang kailangan upang mahatulan sa impeachment trial itong si VP Sara. Hanggat nananatiling miyembro ng Senado ang lahat po, yung 24 na senador. At ipinaliwanag po ni Ascuna na ang probisyon ng konstitusyon ay malinaw na malinaw na nakasada kinakailangan po ay 2/3. So, yun ho, 2/3. So, parehas daw sila ni Atty. Makalintal na talagang 2/3 ang basihan at ayon po kay Ascuna, dapat pa rin maisama sa bilang ang mga senador kahit siya ay nasa ibang bansa, may sakit, nakakulong o hindi makadalo sa paglilitis hanggat hindi nawawala ang kanyang pagiging miyembro ng Senado. Ang eksakto pagkakasabi niya, as long as they remain members of the Senate, even if abroad, sick, or detained, they are included in computing 2/3. Ayun, paliwanag po ng dating maestrado. At na hindi maaari basta ibawas, anya ang pagtatakda ng nakapirming supermajority vote ay nagsisilbing proteksyon laban sa anumang pagtatangkang manipulahin ang impeachment process. Yun nga ho, eto sa mga nakarang vlog ko, i-discuss ko na ho yan. Kasi kung ang pagbabasihan, mga kababayan, ay yung numero, lahat, pagkakasuhan lahat yan. Ito, yung mga buboto ito ng pabor sa impeachment. Sige, pakasuhan na natin at makulong. Kahit mga 1 taon lang o ilang buwan lang habang dinidinig yung paglilitis. Di po ba? Pwedeng ganun ho. Kaya ang nakalagay ho rito, sabi niya, ni Justice Ascuna, protection yan . Ang sabi, the Constitution provides for a fixed majority to ensure that removals of the highest officials are backed by a broad mandate. Yun ho, maliwanag po . Talagang hindi ho kasi baka abusuhin, hindi po ba? At dagdag pa niya, ang paggamit ho ng pabago-bagong voting threshold ay maaaring magbukas ng pagkakataon para manipulahin ang proseso sa pamamagitan ng pagpigil sa ilang senador na makalahok sa mga pagdinig. Ayon. So, yun ho mga kababayan, kasi hindi ho talaga pwede. Kaya nga, ang sabi, ang liwanag na nga ho ng saligang batas of all its members, lahat po ng miyembro. So ngayon ho, kapag may sesyon ang Senado, kung may may special session, ay ang ginagawa ho nila, binabasa pa rin ho yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Jinggoy, bagamat siya po ay suspendido, di po ba? Nanatili pa rin siyang senador. Baliban na lang ho, ang gawin ho nila, kasi nakalagay, namatay, talagang may sakit o nag-resign na o na-appoint sa ibang posisyon, di ba, sa gabinete, okay po yun. Di po ba? Pero yung magsasabi ka ng na kung sino lang uma-attend, hindi, 24 sila kung saan man nagpupunta. Di po ba? Dapat yun po ang pagbasihan. Kasi siguro naman, baka lang naman makakalusot. Kaya binabagit ho yan na Congressman Joel Chua at Congresswoman Jervil Loistro. Bagamat siguro, alam naman ho nila na mali ho yan. Kasi dito ho mga kababayan, alam naman natin, marami ho na mga, sabi natin, abogado pa ho.
Hindi nyo natin alam kung talagang hindi nila alam o nagtatanga-tangaan lang ho mga kababayan eh. Siguro maganda balikan ho natin itong pahayag ni Congressman Joel Chua para malaman nyo lang ho kasi mas mabigat yun sa kanya. Ang sabi niya kung sino lang present doon na lang pagbasihan ng boto. Ngayon nagsalita na maging si dating Chief Justice Hilario Davide, mga kababayan, nagsabi ho, hindi 2/3, 16 votes ang kailangan. Pero ito, pakinggan ho natin muli. Panoorin natin itong si Congressman Joel Chua. Ito ho, yung kanyang binabanggit na dapat ay kung ilan lang, kung sino lang present, yun lang daw ho. Ito, panoorin po natin si Congressman Joel Chua. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Ayun po ang pahayag ni Congressman Joel Chua na ang kanyang paniniwala kung sino lang daw po ang magpa-participate dito po sa trial, sila lang daw po ang boboto. Mga kababayan, yung mga absent o wala, hindi daw po dapat pabotohin. So, ang gagawin niya, ang sabi niya, halimbawa ay 20 lang ang boboto, o bagay, ngayon, 22. Halimbawa, ewan ko kung lalabas pa ho itong warrant ni Senator Escudero at Joel Villanueva, mukhang malabo na kasi sa mga nakaraan umano pa yan lumutang pa yung mga balitang yan na Escudero, Villanueva, tapos Marcoleta, Bongo sa ICC, tapos yung magkapatid na Villar, so mauubos ho talaga. So ang gusto ko nito ni Congressman Joel Chua ay kung sino lang nagpa-participate, yun lang ho pwedeng bumoto. Yun po ang pahayag niya. Pero dito ho mga kababayan ay meron na ho nagsalita. Ito masabi ho natin, ito talaga mga legal expert ho yan kasi naging Supreme Court Associate Justice si Ascuna. Isa rin ho sa mga bumalangkas nito hong
1987 Constitution, tapos dating Chief Justice Hilario Davide, o itong si Congressman o si Attorney Romulo Macalintal, na talagang napakarami na ho ng mga kaso na hinawakan din, lalo na po yung mga kaso sa eleksyon. So, siyempre, alam na alam, talagang bihasa yan, lalo na sa issue po ng mga politika, di ba? So, talagang malabo ho, mga kababayan. Ang pinakamagandang gawin ho ngayon ng mga nagnanais na ma-impeach ito hong si VP Sara Duterte, lakasan nyo po yung kaso, galingan nyo ho ng mga abogado, o yung mga nasa prosecution, yung mga prosecutors nyo, galingan ho. Diba? Talagang, ibig sabihin tapos tapatan nyo na mabibigat na ebidensya para na ma-convict itong si VP Sara. Pero sa dakong huli mga kababayan, kahit na ako naniniwala ako, wala yung mga ebidensya na yan mga kababayan boto pa rin ho ang ang kinakailangan. So, kung ibababa mo yung threshold, kung gagawin mong from 16, gagawin 15, bababa rin dapat kung ilan na lang yung boto na kinakailangan para ma-acquit si VP Sara Duterte. So, yun lang ho mga kababayan. So, abangan ho natin kung ano ba talaga ang mananaig ho rito. Ako, sa aking pananaw, dapat ho talaga ang mananaig dito ay yung nasa ating saligang batas. Marami na ho nagsabi, legal expert, huwag nyo na pong baluktutin. Yung mga panuntunan at umiiral na batas. Kasi yun na lang ho dapat sundin na lang ang gawin nyo, kumumbinsi ho kayo sa mga senador na ito ang iboto, di po ba? Para, di ba, para mas mapatalsik ko, kung gusto nyo mapatalsik, itong si VP Sara Duterte. So, yun lang ho mga kababayan. At sa ating mga kababayan, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan at ano ba masasabi nyo rito? Ngayon, marami na po nagsalita ng mga legal expert na kung saan ang sabi ho nila ay talagang wala. Hindi pa pwedeng sabi, hindi pa pwedeng baguhin. 16 votes ho talaga kinakailangan para po ma-convict, mapatalsik ito pong si VP Sara. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Mga kababayan, baka may mga magpipilit pa rin ho kasi sa ngayon ang sabi, napakahirap kumuha ng 16 votes. Sana ho talagang mga kababayan, wag lang gamitan ng wag hong gamitan ng maleta. Kasi sa mga nakaraan, 'di ba, aligasyon ho noon nung ma-impeach si Chief Justice Renato Corona, ang di umano at nanggaling na rin mismo sa ilang mga senador. Nabigyan daw po sila ng ng 50 million pesos na halaga ng mga proyekto. So parang lumilitaw, nasuhulan sila, di po ba? So sana man ho ngayon wala at wala ho dapat magpasuhol, mga kababayan. Dahil magagalit sa inyo ang taong bayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.